A day in my life ng asawang masungit at laging galit. So ayan na nga mga mare, sobrang satisfying talaga pag nagtatanggal ka ng tali sa bigas, diba? So ayan na nga, naubusan kami ng bigas mga kumari ko. And ayan, napabili na nga si daddy. So bago nga natin isasali ng bigas mga mare, ay huhugasan muna natin itong lagayan ng bigas. At 2 buwan na ito yung last na hinugasan ko. Kung ako ba inyong tatanungin kung itong lagayan na bigas na ito ay napapasukan ng langgam, ng mga insekto, or ng mga ipis, ay aba mga kumars, depende yan dyan sa bahay nyo. Kung ang bahay nyo ay hindi naman ipisin or wala masyadong langgam, ay aba mga kumars, perfect itong pang-aesthetic. Pero kung ang bahay nyo ay kagaya sa amin na kunting ano lang, kunting kembot lang, ay ang dami ng langgam or ipis, ay aba. Ang bilhin nyo na is yung sealed na sealed talaga, yung talagang hindi mapapasukan kasi nga eto is napapasukan ng langgam, pero hindi naman napapasukan ng ipis. Pero yung pinakailalim, hindi ko alam kung bakit napapasukan ng ipis, naka-sealed naman yun, naka-tornilyo. Ang maganda lang dito sa lagayan ng bigas na to mga mare is talagang space saver siya kasi yung style niya is pataas and kunting-kunti lang space, pwedeng-pwede na siyang isingit. Etong ganito kalaki din mga mare is nag-hold siya ng 10 kilong bigas. So ayan, perfect na perfect talaga and sobrang space saver niya kasi pwede mo siyang ilagay kahit sa maliit lang na space. Napakadali lang din niyang hugasan mga mare kasi napaka-easy lang tanggalin ng tornilyo sa ilalim. So yun, pwede mo na ring hugasan yung pinakaloob nung pinakailalim nito. So after ko nga hugasan nito mga mare, ay syempre papatuyuin natin to ng bonggang-bongga kasi hindi mo pwedeng salina ng bigas na medyo basa kasi masisira yung bigas mo. So ayan na nga mga mima, para maiwasan ko na pasukan ulit ito ng langgam. So ayan na nga, nag-ano na ako ng space dito sa table namin and ang ginawa ko, pinadikit ko kay daddy yung table namin sa pader para magkaroon ng konting space. So ayan na nga mga mima, kinahaponan ay chinek ko na nga yung lagayan ko ng bigas. Chinek ko kung ito ay basa pa or meron pang konting tubig-tubig. And ayan na nga, pinunasan ko na rin siya ng dry towel para ma-sure ko na wala na talagang tubig kasi mahirap na nabasa na ilagay mo yung bigas ay aba, masisira talaga yung bigas natin mga mima. After ko nga ma-sure na ito ay tuyo na mga mima, so ayan na nga, kumuha na nga ako ng bawang at saka laurel. Para saan? Para ilagay dito sa takip at doon sa ilalim. Para saan yun? Para pang tanggal daw ng ipis at saka ng mga langgam. Pero kahit alam kong hindi siya effective, ay aba, naglagay pa rin ako. Hindi ko alam kung bakit. So ayun na nga mga mima, nilagyan ko na yung may takip kasi meron talaga siyang lagayan dito ng mga pangtanggal ng ipis, pero ayun ng mga langgam pala, pero hindi ko sure kung talagang effective kasi nga pinapasukan ng langgam pa rin. And nilagyan ko na rin yung pinaka-ilalim nito bago ko ibalik yung pinaka-tornilyo nito sa ilalim. So ayan, nakikita nyo, hiniwa-hiwak pa talaga yung mga bawang mga kumars ko, and pati yung laurel is nilagay ko na rin doon sa pinaka-ilalim para naman ma-sure ko na wala na talagang pumasok na ipis. Ay aba, ilang piraso ba naman yung pumasok na ipis dyan? So after nga nun is binalik ko na nga yung tornilyo. Tinornilyo ko talaga ng maayos para naman hindi siya lumuwag at hindi matumba itong aking lagayan ng bigas. And after nga yan mga kumari ko is ayan, ilalagay ko na yung aking bigas. 10 kilo ito mga mima and saktong-sakto lang talaga dito sa lagayan ng bigas na to kasi nga syempre diba 10 kilo yung kanyang capacity. So matagal-tagal din bago maubos itong 10 kilong bigas mga mima kasi syempre 3 lang naman kaming kumakain. Saktong-sakto lang sa amin. And ayan na nga mga mima, hindi naman siya ganun kabigat kaya ako na lang ang nagbuhos nitong bigas dito sa bigasan. Ay aba, syempre malakas na ang ating mga braso mga mima kakabuhat sa ating bebe. So ayan na nga mga mima, after ko ngang ilagay dyan is inano ko na yung bigas, pinatag ko na talaga para naman matakpan siya ng maayos kasi kung hindi ko siya patagin ay hindi talaga kakasya yung takip. Ganito yung takip niya mga mima. O ayan, diba? Hindi talaga siya mapapasukan ng langgam. Bali, dumadaan yung langgam doon sa ilalim. Diyan sa pinagdadaanan ng bigas sa ilalim. Napag-isip-isip ko na sana lahat na lang yung binili kong bigasan mga mima. Pero syempre, andyan na yan. Wala na tayong magagawa. Pag nagkapera na lang, tsaka na lang. So, ayan na nga mga mima. Thank you for watching!